Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang makukuhang energy ngayon. Hahayaan ko lang ang mga cards kung ano ang ipapakita. Gamit ang mystical cards, alamin natin kung anong message, advice, or enlightenment ang ipapakita sa iyo. Kukuha din ako ng rune na bato para sa additional advice. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito yung start ng 1 week reading mo. Pinapahiwatig ng dalawang cards na ito na kailangan ng sense of balance sa kaisipan, sa pag-aksyon at relasyon sa person mo man or sa kapwa. At saka pinapahiwatig din ng mga cards na lawakan mo yung kaalaman mo. Sa mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng universe na maging aware sa iyo. Ang guidance at proteksyon na kakailanganin mo. Magtiwala ka sa divine timing at saka guidance ng universe sa iyo. Na sapat ang kakayahan mo at saka kaalaman sa mga sitwasyon na pinagdaraanan mo. Makaramdam ka man ng kakulangan ay mapupunuan ito. Itong now this ay paalala sa iyo na kailangan ng teamwork sa anumang mga bagay na gusto mong simulan sa karir mo o kaya sa negosyo o sa relasyon. Yung iba't ibang idea ng kapwa mo ang isa sa makakatulong sa iyo para sa abundance at prosperity. Kung meron mang sitwasyon na hindi ka napapahalagahan ng kapwa mo or person mo, dahil sa kahit ganito yung pakitungo sa iyo ng person mo, kailangan mo pa rin pakitunguhan siya ng mabuti. Kung ano man yung kinakatakutan mo, hindi naman ganun kagrabe yung magiging resulta. Dahil sa good karma ang paparating sa iyo, lalo na kapag tumutulong ka sa kapwa mo or inuunawa mo sila or siya. Knight of Pentacles, the Strength, Eight of Pentacles. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na nagpaplano ka ng patungkol sa pag-unlad mo, pwedeng sa career, sa negosyo, or financial. Kung nag-aaral ka man, may award ka man or wala, ipagpatuloy mo ang pag-aaral. Meron itong magandang resulta. Dahil sa pagpaplano, asahan mo na yung mga bagay na hindi mo inaakala or inaasahan na tagumpay na darating sa iyo. Binibiyayaan ka dahil sa determinasyon, focus ka at saka masipag. Ang ilan sa inyo, nagdadagdag ka ng trabaho o kaya negosyo na para mas mapalawak mo pa yung financial na meron ka or kaalaman. Pinakita na ito sa mga naunang cards na kailangan ng teamwork sa karir mo man or sa negosyo. Para walang maging pagkakamali, pagkalito at saka hindi ka masyadong mapagod. Ang ilan naman nakapag-aral ka or training kaya qualified ka sa trabaho na pinasukan mo or sa negosyo na sinimulan.
Para sa ilang single, pwedeng dati mo itong nakarelasyon or potential person na merong nangyari sa inyo pero hanggang dun lang. Kasi itong person na ito or maybe ikaw ay focus sa pagkita or sariling ambisyon or pangarap. Hindi naman dahil sa ayaw mong ma-inlove, pero sa ngayon, ang iniisip mo ay yung maging matagumpay ka sa buhay mo. Yung mga dumarating na blessing, ang gusto mong harapin kaysa sa love. Para naman sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, pero pinipilit nyo pareho or nagsisikap na palakasin ang loob ng isa't isa. Ang ilan ang nagiging hadlang sa relationship nyo ng person mo ay yung trabaho niya. Hindi naman sa hindi ka mahal ng person mo, pero pinapakita na kailangan niyan tuparin yung responsibilidad nyo. Kaya naka-4 na cards na kailangan ng teamwork para magkakaroon ka rin ng time mo para sa sarili mo, sa family o relasyon. Importante na nababalanse lahat para walang magiging problema sa kapwa mo man o sa person mo. 3 of Wands in reverse, the High Priestess, 9 of Pentacles. Paalala ito ng mga cards sa iyo na kung may mga delay na situation na nangyayari sa buhay mo, mag-slow down ka or makisabay ka lang. Hayaan mo lang yung situation na lumipas. Kakailanganin mo ng patience at understanding. Kasi pagkatapos naman ng mabagal na sitwasyon sa buhay mo ay kasaganaan. Posibleng may mga cancel ang flight or yung trabaho mong inaplayan hindi pa naaaprobahan. May mga na-disappoint sa bakasyon or sa panahon. Pwedeng takot na ito yung ilan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay sa situation mo. Para sa ilan sa financial, nakatatlong cards ka na anuman yung situation na kinakaharap mo ay hindi naman ganun kalala kaysa sa naiisip mo. Naka-2 cards ka na pabor ang kapalaran sa iyo sa financial. Pinag-iingat ka rin sa mga taong bago mo lang kakilala or kaibigan na mangangako sa iyo pero hindi niya tutuparin. Ito rin yung isa sa magiging dahilan kaya magkakaroon ng delay sa money, yung pagdating nito. Kahit maganda ang estado ng financial mo, hinay-hinay sa gastos. Ang ilan sa single or nasa relationship, hindi mo kaya na makipagrelasyon na LDR ang magiging koneksyon nyo. Kaya may ilang Aries na naabandona o kaya nagkahiwalay. Ang iba naman sa relasyon, okay ang relationship nyo ng person mo. Napapanatili niyong masaya at saka honest ang person mo sa iyo. Ang person mo ay sweet at loving pero hindi siya nagpapakita ng emosyon sa harap ng tao, sa iyo lang. The Magician, the Sun in reverse, 10 of Swords. Ipinapakita na rito sa mga cards na ito yung dahilan kung bakit ang ilan hindi nagtagal ang LDR na koneksyon o relasyon. Ano man ang gender ng person na ito or edad niya, may pagka-immature at saka diretsahan niya ng sinasabi sa iyo. Ito yung nakapagpasakit ng damdamin mo. At saka ingat din sa mga taong pinagkakatiwalaan kasi nakatatlong cards ka na merong person talaga na gustong masaktan ka. Pwedeng nire-ritualan ka or
pinapasahan ka ng negative na energy or evil eye. Pero matatanggal naman yan kasi marami namang magaling na albularyo. Huwag kang mag-iisa kapag pupunta ka sa albularyo. Kasi kapag tinatablan ng evil eye or mga negative, hindi maayos ang kaisipan or desisyon. May mga simpleng pamamaraan para matanggal yung evil eye. Pwedeng egg cleanse, mag-asin ka, sabuyan mo ng asin yung sarili mo, or lagyan mo ng asin yung bawat kanto ng bahay mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, magkakaroon na ng recovery. Mahirap din ang pinagdaanan mo na illness na akala mo ito na yung ending. Naaagapan yung buhay mo kasi meron ka pang mission na dapat gawin. Para sa ilang single, ingatan mo yung sarili mo kasi merong person na mananamantala sa kahinaan mo. Malalaman mo kung ano yung intensyon ng person at saka wag mong hayaan na ikaw yung maging third party sa relasyon. Para hindi ka madamay sa bad energy or karma ng iba. Para sa ilan na nasa relationship, huwag ka maglilihim sa person mo, ano man ang gender mo. Kasi soon, malalaman niya lahat kung ano yung mga nagawa mo, kahit walang magsabi sa kanya. Pagkakataon yung magaganap na meron siyang makakausap, or meron siyang makikita, or meron siyang maririnig. Siyempre, wala namang lihim na maitatago. Malalaman at malalaman pa rin ito. Yung betrayal na nangyayari ngayon or nangyari sa nakaraan, na pwedeng ibang tao ang sangkot o kaya money. At paalala ng mga cards, anuman ang nagawa na mali or tama, hindi kasalanan ng iba yung sariling desisyon. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Ibig sabihin nito ay malapit na yung pagbabagong nangyayari sa person mo. Pwedeng patungkol ito sa career, sa negosyo, sa money, or love. Na ang kailangan na lang ay confirmation kung mag-i-stay ba sa sitwasyon or haharapin na kung ano yung bagong journey na tatahakin. Kahit na ang person mo ay nag-cheat sa iyo, hindi mo to gagawin sa kanya. Hindi dahil sa nagmamalinis ka or malinis ang konsensya mo, hindi mo nakaugalian. Nakatanim sa puso at kaisipan mo na maging loyal sa person na makakarelasyon. At soon, kailangan mong i-open ang puso mo para sa potential person na darating na hindi lahat ay cheater. Kaya may mga pagbabagong nangyayari sa inyo ng person mo, meron ng kailangan itama sa relationship nyo na pwedeng magkasama pa rin kayo o kaya magkanya-kanya. May darating na potential person na magpupuno ng kakulangan sa buhay mo. At katulad ng sinabi sa mga naunang cards na kailangan ng patience at understanding. Person mo man ito or ikaw, hindi nyo na kailangan magdetalye pa kung ano yung nangyari sa relasyon nyo. At kapag magkausap kayo ng person mo, mas pakinggan mo kung ano yung mga sinasabi niya para maintindihan mo kung saan nanggagaling yung galit o yung mga maling desisyon na nagagawa niya sa sarili.
At saka itong card na ito, pinapakita na sumusugal ka sa anumang sitwasyon na kailangan mong unawain. Maybe dahil sa may ilan sa inyo na meron kayong anak ng person mo na hindi lang sarili mo yung kailangan mong intindihin. Kung meron nang nawala sa iyo, pwedeng loved one or person mo or mga gamit na importante sa iyo, ayaw mong maranasan ng family mo or ng mga anak mo yung nawalan. Marami ka nang kinaharap na sitwasyon na mas lumawak yung pangunawa mo. At isinasantabi kung ano yung kailangan mo. Ano man yung pagkakamali ng person mo, mahirap na itong isaayos, lalo na kung nakapagdesisyon na siya. Kaya may ilang Aries na nilet go mo yung person mo sa mga gusto niyang gawin, na magkasama kayo or magkanya-kanya. Pero pakiramdam ko sa mga cards mo, may mga kondisyon itong ginawa mong desisyon or ginawa niyong desisyon ng person mo. Posibleng ang ilang Aries hindi tumutupad yung person mo sa mga ipinangako niya sa iyo. Makatanggap ka man ng tulong sa person or hindi, magpapatuloy ka sa buhay mo. Scorpio, Aquarius, Leo, Capricorn. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pero hindi lang naman Aries ang nagkakaroon ng problema ang relasyon. Yung iba nagtitiis talaga para sa family or sa mga anak. May ilan na kaya kayo nagkikita or nagkakausap dahil sa kasunduan. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, K, M, P, I, Q, G, C, O, A, E, R, W.